Kapag narinig natin ang salitang batas, madalas naiisip natin, seryoso, boring, at pang-government lang. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga batas at patakaran na kapag tinignan yun, magtatanong at magtataka ka talaga kung bakit ginawa yun. Hindi ibig sabihin na nakakatawang mga ito, pero pinapakita nila kung paano nabago ang lipunan sa pagdaan ng panahon. At ito ang 3 weird laws in Philippine history. This is Kyle Fox, isang batang punong-puno ng pangarap sa buhay. Panguna, Sedition Law. Bawal magsulong ng kalayaan laban sa Amerika. Noong panahon ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas noong early 19s, nagkaroon ng batas na tinatawag na Sedition Law. Sa ilalim ng batas na ito, pwedeng maparusahan ang mga taong nagsusulong o naghihikayat ng kalayaan mula sa pamahalaang Amerikano. Kasama rito ang ilang talumpati, sulatin at mga palabas na pwedeng ituring na laban sa gobyerno noon. Ngayon, maaaring mukhang kakaiba ito dahil normal na sa atin ang malayang pagpapahayag ng opinyon. Pero noon, bahagi ito ng paraan ng pamamahala, pagkontrol sa sitwasyon pagkatapos ng digmaan. Pangalawa, curfew at mahigpit na kontrol noong martial law era. Noong panahon ng martial law, naging mas mahigpit ang ilang patakaran sa araw-araw na buhay. Sa maraming lugar, may curfew. Ibig sabihin, may oras lang kung kailan pwedeng nasa labas ang mga tao. Mas mahigpit din ang ilang checkpoints at regulasyon. Para sa ilan noon, ginawa ito para mapanatili ang kaayusan at seguridad. Pero para naman sa iba, naging simbolo ito ng limitasyon sa kalayaan. Kapag tiningnan natin yan, parang kakaiba isipin na may panahon na mas kontrolado ang simpleng paglabas ng bahay. Pangatlo, noong Spanish era, may mas mahigpit na sistema ng pangalan. Isa sa hindi alam ng marami, noong panahon ng Espanyol, nagkaroon ng sistema kung saan maraming Pilipino ang gumamit ng apelidong nakaayos mula sa opisyal na listahan. Layunin nito noon na mas madaling maitala ang mga tao para sa dokumento at pamamahala. Kaya kung napansin mo na maraming Pilipino ang may magkakatulad o parang magkakaugnay na apelido kahit hindi magkamag-anak, may historical reason sa likod nito. Ngayon, normal lang ang apelido, pero noon malaking pagbabago yon sa pagkakakilanlan ng maraming pamilya. At iyan ang 3 weird laws o historical regulations sa Pilipinas na talagang nangyari. Pinapakita lang nito na habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang mga batas at pananaw ng lipunan. Comment kung gusto mo ng part 2 at huwag mo na din kalimutan i-like o mag-subscribe dito sa aking channel. Maraming salamat, kaibigan.